Okay, i-share ko sa inyo itong news article ng BBC News tungkol sa isang babae galing Norway. Naging turista siya dito sa Pilipinas na nakipaglaro sa isang tuta nung siya ay nasa isang resort. Pinasok niya sa isang resort, tapos pagbalik niya sa Norway, namatay itong babae na to dahil sa rabies. Okay, so puppy bite, actually scratches lang daw ito eh. Tapos tinerealize daw niya, itong babae na to nagtatrabaho daw sa hospital. So she probably knows something about medicine. Kaya nagtataka sila bakit namatay yung babae dahil sa rabies. Maliliit lang naman daw na scratches. Kaya very important na maging cautious po tayo kapag umahawak tayo ng mga puppy. Lalo na mga stray dogs or stray puppies na gumagala sa kalsada. Sila po kasi ang primary vector according sa World Health Organization ng number 1 na nagkakalat. 99% ng mga rabies transmission sa tao galing sa mga dogs. Ayan, mostly stray dogs. Kaya itong babae na to, kawawa naman, di ba? 24 years old, batang-bata pa. Tapos, ayun, namatay lang siya dahil mahilig talaga sa aso. Yan ang sabi ng mga parents niya. Ayan, si Miss Bridget Kalestad, ayan. Kasama niya yung mga kaibigan niya, hindi niya alam siguro na gano'n nangyari pagdating sa Norway. Kasi itong Norway, guys, ay rabies-free. Wala nang cases ng rabies sa Norway for a long time. Pero ayan, medyo naging precautious na sila, naging natakot na rin sila. Ang precaution nila ngayon sa mga foreign or mga citizens nila, pag pupunta sa mga countries like the Philippines, kailangan magpa-inject muna sila. And kahit may injection na dati against rabies, yung mga nationals nila, kung pupunta sila sa mga countries like the Philippines or India or China, kailangan magpa-booster shot ulit sila para safe sila against rabies. Lalo na kung may expose sila sa mga stray animals. Okay? O lalo na tayo, dito tayo nakatira. So it's a good idea to have yourself injected with anti-rabies, no? Medyo may gastos lang yan, pero lalo na kung ikaw ay nakakasalamuhan ng mga stray dogs. Kaya, Bureau of Animal Industry, guys, no? Pakisuyo naman. Ayusin naman natin ang trabaho natin. And alisin natin yung mga stray dogs sa mga kalsada natin. Nakakasawa na rin po, kasi kung ayaw nyo magpatulong sa amin, pero yung mga stray dogs po, kung maaari lang po, alisin na po natin talaga. Kailan pa tayo magiging rabies-free? Di ba 2020 ang goal ng Bureau of Animal Industry? Bakit 2023 na ngayon ay hindi pa rin nabawasan halos yung mga rabies cases? 200 to 300 Filipinos die every year. Ito pa, may nationals pa ng ibang bansa. Kilalang kilala naman natin ang rabies. Alam natin kung paano ito natatransmit through stray dogs. Number 1, vector yan. 99% nga, sabi ng World Health Organization. Pwede naman natin talaga masugpo yan kung talagang meron tayong will to do it. Kung gusto na talaga natin, kung talagang meron tayong ngipin. Ayun nga, we are trying to contact the Bureau of Animal Industry. Una, binigyan kami ng appointment and then na-cancel dahil daw wala daw yung assistant ng Bureau of Animal Industry, nagpunta sa Visayas. And then kinancel na totally kasi daw private institution pala kami, private corporation pala kami, hindi naman pala kami government. Ewan ko, ba't sila nagkamali. Pero kung ayaw nila magpatulong sa atin ng government, I think maybe we should do something ourselves, no? If you want to support our project of helping the country na maging rabies-free, comment lang kayo sa baba. And let's see what we can do together, no? Let's see.